Yensheka, bumalik ka na sa lungga mo. Oo, nasisiraan ako ng ulo. At ikaw ang dapat sisihin. Kasalanan mo. Galit ako sa'yo. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil minahal kita. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Samyong! Ay, hayaan nyo na. Buo na ang pasa niya. Sayang lang ang laway natin. Alam ko na! Guro, Ano yan? ang sabi niya, ayaw na raw niya kayo makita. Siyempre, ayaw na rin niya kayo marinig. Pero, pwede naman siya magbasa. Sulatan niyo siya. Ako magbibigay. Ilagay niyo sa sulat ang tunay niyo nararamdaman. Kapag nabasa niyo yun, baka magbagong isip niya. O, wag pa siyang makipag-usap sa inyo at makipagbalikan. Tama ba? Ha? Tama si Luyen. Ang Ay, dapat tigilan mong niyo na gawin ako. ngayon ay Ano na magluto ba ang muna at kalokohan mag-ayos ng nito? sarili. Ipadamo mo kay Samlo Huwag ang kayong matakot. katapatan mo para Tutulungan lumabot namin ang kayo. puso niya. Sabihin mo sa amin ang nakita mo sa gubat ng alaala. Wala po. Wala po. Hindi ko matandaan. Hindi siya tao. Para siyang halimaw. Impacto siya. Kriminal. Ewan. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Nakakatakot. Papatayin niya kami. Si Yensheka. Pinuno, di ba si Yensheka ang nagpalaya noon sa sawing magkasintahan? 20 taon na mangyari ang lahat. Naging masama siya. Patawad, Panginoon! Huwag niyo kami sasaktan! Maawa Alam ko kayo sa naging amin! mabubuting alagad kayo. Kaya lang, sinira na kayo ng masamang enerhiya. Kahit na magsanay pa kayo, hindi na kayo babalik sa dati. Itinaya na ninyo ang buhay ninyo. Tapos na ang misyon nyo bilang alagad. Kaya ibibigay ko na ang hanap niyong katahimikan. Mr. Espia, napasok tayo ng mga spirito. Sigurado ako na alam na nila ang tungkol sa paghahanap natin sa maywagang balon. Kailangan supilin muna natin ang masasamang enerhiya. Pag nakita na natin ang balon, saka natin kunin ang espada ni Mokshe. Apat naman dirigma. Ihanda ang mga sarili pati na rin ang inyong mga tauhan. Kailangan ninyong sumugod ngayon din sa gubat ng alaala. Masusunod po! Mukhang nahihirapan siyang sumulat. Ling, buti pa tulungan mo na siya. Huwag mo na siyang pakialaman. Ang liham ng pag-ibig ni Guro ay mas matindi sa orasyon ni Yensam. Yun daw ang pinakamakapangyarihang orasyon. Pabayaan natin siya. Kaya na niya yan. Paano kung sumpungin na naman siya at sumulat ng ikagagalit ni Samyong? Pag ganun na nangyari, baka ang sulat niya ang maging mitsa ng buhay ng pinakamamahal ko. Lapitan na natin siya. Ay, Xiao Chen! Ano tong nakalawit sa ulo mo? Ang Talaga? ganda-ganda naman. Salamat. Akin na lang. Ling, mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Nangangayayat Pero ka na. kahit pumayat ka, gwapo ka pa rin. Luyen! Lumikha ka ng dasal na papatay sa lalapit sa akin at mag-aabala. Opo! Yeah! Teka, siguraduhin mo, Sheka, na maganda yan. Alis! Wala na. Umalis na sila, Guro. Ituloy niyo na pagsusulat. Xiao Chen, tadhana ko ito. Huwag mo na akong alalahanin. Mahal na mahal kita. Ayokong mamatay ka. Yun ang mahiwagang balon, di ba? Tingnan natin. Nakakatakot. Parang may kakaibang nangyayari. Ayon sa kwento, katabi raw ng balon na yan ang espada ni Mokshe. Talaga? Tingnan natin.
ko na kay ina. Babalik ako agad. Hoy! Ba't kayo ganyan, ha? Anong nangyari sa inyong dalawa? Huwag kayo diyan! Pumasok kayo sa loob! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Ba't narito ka na naman? May sulat. Ibibigay ko to kay ina. Pwede kang pumasok at kausapin siya. Pero hindi ang sulat. Sige. Makakapasok ka. Pero ang sulat, hindi pwede. Makinig ka. Sige. Itatago ko ang sulat. Pangako. Kakausapin ko si ina. Yun lang. Wala na. Wala na. Aalis na ako pag nakausap ko na siya. Diyan ka lang! Ina! Kapag lumapit ka pa, ituturo ko sa iyo isang leksyon na hindi mo pa natitikman. Ano sadya mo? Ina! Isa itong sulat galing kay Guro. Basahin nyo. Alam ko na may mga ginawa siya na masyado niyong dinamdam at hindi naintindihan. Dahil hindi niya ipinaliwanag. Bigyan niyo ang inyong sarili ng pagkakataon. Napakinggan ang sasabihin niya. Ina, ito ang liham na pagsisisi niya. Alam niyo, hindi pa huli ang lahat. Mapapatawad niyo siya. Basahin niyo ang sulat. Samlyong, paalisin mo na siya. Samyong, huwag mong basahin ang sulat. Huwag mo siyang pakinggan. Samlyong, patawarin mo ko. Isa lang ang alaala na nakatanim sa utak ko. Hindi ang pagiging pinuno, kundi ang pagiging asawa mo. Samlyong, minahal kita agad nung una pa lamang kita makita. Nabighani ako sa iyong kagandahan. Tama na! Ina! Sabihin mo kay Sheka, ayoko nang masaktan. Panginoon, ibinalita na ating espiya. Natuklasan na ng mga alagad ang kinaroroonan ng mahiwagang balon. Ang mahiwagang balon? At ang espada ni Moksha? Tulad ng dati, binabantayan pa rin ang mahiwagang balon. Malapit nang sumabog. Dahil sa lumalakas na masamang enerhiya. Pipigilan yung mangyari ng mga alagad. Kukunin nila ang espada at gagamitin sa atin. Meron akong mungkahi. Salakayin natin ngayon ng mga alagad. Hindi nila inaasahan ang gagawin natin. Kaya madali natin sila magagapi. Pumapayag ba kayo? Alam niyo na ba ang taktang araw ng pagsabog ng balon? Inaalam pa ng tatlong hiyas kung kailan yung magaganap. Mauyan, may alam ba kayo tungkol dito? Sa balon nagtitipon ang mga espiritu ng tatlong mundo. Mapanganib. Kapag nagsanib na ang iba-ibang elemento. Ano pa ang mangyayari? Kung tamang hinala ko, delikadong lagay ng balon sa oras na ito. Kung magpapasya tayong pumunta agad doon ngayon, mas mapapabilis ang pagsabog ng mahiwagang balon. Pag nangyari yun, ang mundo ng mga mortal, pati na ang ating mundo, ay magugunaw at magiging abo. Panginoon, 20 taon na tayo namumuhay na may takot sa Angkanayan Sam. Kailangan na nating lumaban ngayon at manindigan. Samantalahin na natin ngayon ang pagkakataon para gapiin sila. Kung yan ang gusto mo, ipaliwanag mo ang aking sasabihin. May 20 taon na ang nakakaraan matapos ang digmaan sa bayan ng Pulang Ilog. Bakit isinara ni Luktaw ang daan palabas sa palasyo? At inutos lang na buksan pagkatapos ng ikapitong pagpaslang. Kung mas malakas ang mga taga-palasyong itim sa mga alagad, sana noon pa tayo naghari. Kung ipadadala ko kayo doon, maglalaban ng wala sa panahon ng Angkanayan Sam at ang mga kampo ni Dark Moon. Wala sa atin ang sawing magkasintahan. Sa tingin nyo ba,
magtatagumpay kayo sa inyong balak. Ang mahiwagang balon ang susi ng buhay ng ating mundo. Hindi dapat magpadalos-dalos. Umalis na kayo. Gusto kong mapag-isa. Opo! Luyen, balitaan mo na kami. Nung dumating po ako, nagalit po siya. Pero nung makita niya ang dala kong sulat ni Guru Sheka, kinuha niya sa akin at binasa agad. Tahimik siya nagbasa at parang ninanamnam niya bawat salita. Ha? Talaga? Talaga po, Guru. Halika, puntahan natin siya! Sandali lang po. Bakit ba? Kasi, ang sulat niyo ay naglalaman ng tunay niyong damdamin. Parang isang mabigat na dalahin. Hayaan niyo siya na lasapin munang mabuti ang inyong ginawa. Hindi ba? Hindi yung pagkain. Bakit niya lalasapin? Ganon ng babae kapag nagbabasa ng sulat. Oo, totoo. Ganon sila, Guro. Siguro nga. Salamat Oo. Ay. Ang papel na yan, yan ang ginamit ko kanina sa kubeta. Ang ibig mong sabihin, ang sulat na pinaghirapan kong gawin ay ginamit mo sa kubeta? Ay, sinasabi ko na nga ba, hindi tinanggap ni Sam Leong ang aking sulat. Binata, hindi na kita matutulungan. Guro! Xiao Chen, kausapin niyo siya. Sige na. Sheka, kahit hindi nabasa ni Samyong ang sulat, siguro may iba ka pang magagawa at... Guro! Diyan ka. Teka, na paano kayong dalawa? May nakita ba kayong dumaan sa inyong harapan? Opo. Isang makapal na pulumpo ng usok. Yung nakikita ko lang sa bangungot. Ako rin, nakita ko yon. Parang ulap ng mga multo't maligno na gusto kong kainin. Isang taon ko munang inabangan ang mga nakita ninyo. Pero kayong dalawa isang araw lang? Paano yun nangyari? Ay, Teka, may kaugnayan ba ang nakita nila doon sa balon na mahiwaga? Bakit wala ako nakikita? dahil iba ka sa kanila. Pero... Loyan, ilabas mo muna sila. Opo, tayo na. Sam Leong, kailangan kita ngayon. Bumalik ka na. Pagsanibin natin ang ating puwersa. Nagpasya na ako. Kunin na natin ang espada ni Mokshe. Papatayin ko ang kaaway natin, si Yin Shekha. Kung kinakailangan, sisimulan na natin ang digmaan laban sa mga Yansam. Masusunod, Panginoon! Makinig kayo. Para maiwasan ang pagsabog ng balon, lumayo tayo sa gubat ng alaala. Papasok tayo sa mundo ng mortal. Pero 100 milya ang layo mula sa gubat. Magugulat sila sa pagsalakay natin. Kailangan magtagumpay tayo ngayon. Gapiin natin silang lahat. Wala tayong ititirang buhay. Masusunod! Sugod! 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 Punong mandirigma, ihanda ang sandata. Handa! Samyong! Samyong! Kalimutan mo na pagdurusa. Dito ka na lang. Wala na si Shekha. Maaari ka na mabuhay na maligaya rito. Hindi. Hindi ako dapat sa lugar na ito. Kailangan ko makita si Shekha. Maraming bagay akong gustong sabihin sa asawa ko. Sa tingin mo ba makakalabas ka pa rito sa gubat?
Sam Leong, ito na ang huling pagkakataon na kakausapin kita. Samyong! Samyong! Sam Leong, hindi ko na alam sasabihin ko sa'yo. Pero kailangan kitang makausap. Isa lamang ang aking inihiling. Ang lubos mong mapatawad. Samyong! Huwag mo siyang paikinggan! Hayaan ninyo siya. Naging malala na ang alitan natin. Hindi na ako umaasang mapapatawad mo ko. Pero may isang bagay na dapat ka pang malaman. Kung inakala mong nanatili ako sa lungga ko dahil tangka kong nakawin ang espada ni Mokshe para pagbayaran ang pagkakamali ko, nung itinuro ko ang bugtong ni Yansam sa anak nating si Hangyip, nagkakamali ka. Nasa lungga ako para bantayan ang mahiwagang balon na kinaroroonan ng mga enerhiya ng kadiliman at mga espiritu. Malapit ang sumabog yun. Kapag hindi ko yun nagawang pigilan, makakaranas ang buong mundo ng matinding kalamidad. Nagpasya na ako. Kapag lumubog na ang araw, tatalon ako sa pusod ng balon. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para pigilan ang pag-alpas ng masasamang enerhiya. Pero sa aking gagawin, maaaring hindi na tayo muling magkita. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita gagampalain pa. Sheka, Huwag kang sumama sa kanya! Wag! Samyong! isasakripisyo niya ang sarili niya. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi kami papayag. Guro, uminom ka ng tubig. Guro, maghapon ka nang hindi kumakain. Kailangan ng katawan niyo ang pagkain. Heto ang tubig. Guro, inumin niyo ito para mapawi man lang ang inyong uhaw. Sige na po. Ay. Kayo mga masamang enerhiya may kasalanan kaya nagkaganyan siya. Guro, mabuti pa, hanapin na natin si Ina. Kausapin niyo na lang siya ulit. Sige na, baka makumbinsin niyo na siya. Guro, ano? Huli na ang lahat. Luyen, mangako ka. Po? Pag hindi siya dumating, pagsapit ng takip silim, kailangang umalis kayo sa gubat ng alaala. Kayo ni Naling at Xiao Chen. Maliwanag. Ipangako mo. Sandali lang. Bakit? May masama bang mangyayari? Huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lang ang aking sinabi. Puntahan mo na sila. Opo. Bukas na ang tarangkahan ng palasyong itim at ang lagusan ng mga mortal. Handa! Alagad ni Ensam! Handa! Unahan natin sa gubat ng alaala ang kampo ni Dark Moon. Sadya, ang angka ni Yensum, papunta na sila rito para tampangan tayo. Kung hindi tayo magmamadali sa paglalakbay, mauunahan tayo. 20 oras ng insenso ang bubunuin natin bago makarating sa gubat. Kung ganun, bilisan na natin. Tayo na! Darating pa ba ang asawa ni Sheka? Kakausapin ko siya. Ilang ulit mo na siyang kinausap pero hindi ka niya pinakinggan. Susubukan ko ulit. Yun lamang maitutulong ko kay Gurong Sheka. Hindi ako susuko. Sa'yo ko yun natutunan. Tama, huwag kang susuko. Sana nga magtagumpay ka. Gamitin mo to para makausap mo ko. Aasahan ka namin. Sana magtagumpay ka.
Samyong, gusto mo bang nasasaktan palagi? Kung mananatili ka sa piling namin, mas liligaya ka. Ikaw ang lumikha ng orasyon sa bukana para pigilan sarili mong lumabas sa gubat. Sumumpa kang hindi makikipagkita kay Sheka. Nakalimutan mo na ba? Pero nanganganib ngayon ang buhay niya. Ayoko siyang makitang mamatay. Samyong, narito naman kaming tatlo. Hayaan mo na siyang mamatay. Isang malaking pagkakamali ang naging desisyon ko. Kasalanan ko kaya ako nagdurusa. Kaya ako nasasaktan at nahihirapan. Insheka, pinigo kita. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Samyong, huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil sa mga pagkakamali noon, nangyari ang lahat. Hindi mo na mababago ang naganap na. Tama na yan. Samyong, maraming ulit ka nang nabigo sa buhay. Kahit mahusay ka na sa mahay ka, wala ka nang mababago pa. Tanggapin mo na lamang ang lahat. Tama, wala nang mababago. Pero may magagawa pa akong paraan. Hindi ako papayag na ibuwis ni Sheka ang buhay niya. Palubog na ang araw sa wakas. Takip silim na. Samyong, paalam. Salamat sa alaala. Sheka! Sandali lang! Diyan lang kayo! Kapag sumunod kayo sa akin, mamamatay si Ling. Ina, anong nangyari? Ihanda mo ang sarili mo.
lumapit ka sa kanila. May ilang taon na nang labis ako nasaktan sa ginawa ni Sheka. Sa galit ko, isinumpa ko na hindi na makikipagkita sa kanya. Hindi ko siya binalikan. Napatigas ako noon. Kaya ibinuhos ko ang lahat ng enerhiya ko at nilikha ang mga taong tuod para may tagaliw ako. Siniguro ko rin na mas malakas sila kaysa sa akin para mapigilan nila ako lumabas ng guba. Kapag umibig ka ng lubos at ang pag-ibig na yun ay napalitan ng poon, maiintindihan mo ang ginawa ko. Samyong! Ina! Ang bahay kang ginamit mo sa paglikha! Ang siya rin gustong kumitin sa buhay mo! Nagkamali ka na naman! Balbas? Samyong, matagal mo na akong hindi tinatawag na ganyan. Hindi ngayon ang oras para maglambingan kayo! Tahimik ka! Huwag mo kaming pakialaman! Sasabog ng mahiwagang balon! Takbo! Sumabog na ang mahiwagang balon. Samyong! Takbo na! Hindi ko sila pwedeng iwanan! Samyong! Ayaw ka namin mamatay! Takbo na! Patawarin mo kami! Hindi ka namin gusto saktan! Gustusan mo kaming pigilan kapag nagtangka kang lumabas sa gubat! Patawarin mo kami, Samyong! Pero susumayin ka namin ngayon! Samyong! Takbo na! Samyong! Iwanan mo na sila! Ling! Xiaojin! Bilisan nyo! Samyong, simulan mo ang orasyon! Langit at lupa! Si Enzo ang daan! Langit at lupa! Siyan sa mandaan! Ling! Xiaojin! Guro! Ina! Ang mahiwagang balon sumabog na. Delikado rito. Ang lahat ng nilalang sa paligid ng lungga ay namatay na. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo para hindi na kumalat pa! Ina! Ina! Luyen, makinig ka. Napuno na ang buong gubat ng masasamang enerhiya. Ginamitan ko na ng orasyon ang paligid natin. Pero hindi yung magtatagal, Luyen. Kapag nawala ng bisa, ang orasyong pananggalang, ikaw ang mag-orasyon. Ako po? Ito ang gagamitin mo sa dasal. Sige na, tanggapin mo. Ina! Hindi ko kaya! Huwag kang duwag! Estudyante kita! May dahilan kung bakit malas ka. Tingnan mo sila. Bagsak na at parehong wala ng lakas. Ikaw na lang natitira. Tandaan mo, kapag kumalat ang masamang enerhiya, wala nang matitira. Mawawasak ang tatlong mundo. Hawak mo ang kaligtasan ng lahat. Kayo pong bahala. Pero, natatakot po ako. Luyan, magpakatatag ka! Guro! Ina!
Maugan. Nilamon ng masamang enerhiya ang mga tao. Patay na sila. Panginoon, kahit ang pinagsanib na pwersa ng mga taga-palasyong itim ay hindi makakagawa ng ganyan. Ang pwersang yan ay galing sa mahiwagang balon. Sumabog na ang balon, Chacha. May mas malala pang mangyayari. Malalaman natin yun pagdating natin sa gubat ng alaala. Handa! Ang mandirigmang berdugo ni Ensam! Pagtanggol, Panginoon! Bumalik sa hanay ang lahat. Panginoon, inaabangan nila pagdating natin dito. Uubusin nila ang ating hukbo. Handa na kami. Magbabayad ang angka ni Ensam. Mamatay silang lahat! Pinuno! Nabigo ang pananambang ng mandirigma natin. Pero malaki ang nagawa nilang pinsala kay Morgan. Magaling. Natutuwa akong malaman na isa sa mga mandirigma ni Darkmoon ay wala ng silbi. Pinupuri ko ang katapatan nyo. Para kay Ensam, handa kami magsakripisyo. Qinglong, gaano pa tayo kalayo sa kagubatan? Pinuno, 3 insensong palalakbayin. Paano po sila ngayon? Ano ang plano nyo? Shabu, Po, napaligiran na ang buong bayan ng laso ng masamang enerhiya. Ipasara ang lahat ng bukana at huwag bubuksan kahit kailan. opo! Anong nangyayari? Gawayan ng Yensam para hindi makatakas ang masasamang espiritu. Sino kaya ang gumawa niyan? Nagawa niyang pigilan ng enerhiya. Ilan lamang sa mga alagad ang may kapangyarihan tulad nun. At si Samyong ang isa sa kanila. Kung siya nga ang naghanda niyan, hindi siya ang humahawak. Masyadong mahina ang pwersang may hawak sa pananggalang na yan. Kung magkaiba ang naghanda at may hawak, ibig sabihin patay na si Samyong. Panginoon, nagpapahinga ang mga alagad ni Ensam sa ilagang bahagi ng gubat. Sige na. Opo. Panginoon, kalimutan muna natin ang mahiwagang balon. Unahin muna natin iligpit ang mga baliw na alagad. Pinuno, nasa timog ng gubat ang mga kampo ni Darkmoon. Sasalakayin ba natin sila? Langit at lupa! Siyan sa pangdaan! Patibayin ang palang-galang! Nandiyan sa hangin!
Huwag kang papasok sa gubat. Marami na nasawi sa ating mga tauhan. Tula, utusan ng mga espiya. Pabantayan ang kilos ng mga alagad. Ibalita ang ginagawa nila. Ikaw naman, palayuin ang ibang tauhan sa gubat. Kailangan nila mag-ingat at maging handa sa lahat ng oras. Sa ngayon, nasa peligro tayo. Mapanganib dito. Walang katiyakan ng ating kaligtasan kaya dapat lang na lagi tayong handang sumabak at makipaglaban. Kung pagpuputihin natin, mauunahan natin sila sa gubat at magagapi natin silang lahat. Pagkatapos natin mapaglaban, saka na lang natin harapin ang mahiwagang balon para maibus ang ating buong puwersa. Pinuno, ngayon na po ang tamang pagkakataon para salakayin sila. Pinuno, ano man ang pasya ninyo at gustong ipag-utos, nakahanda po kaming lahat. Nakahanda po kami lahat! Pag-utusan nyo lang, sasalakayin namin sila! Panginoong Shadya, nakaalpas ang masasamang enerhiya sa mahiwagang balon. Marami nilaga sa mga alagad ni Ensam. Nagpapahinga sila ngayon sa lugar na may 50 milya mula sa gubat ng alaala. Parang wala silang balak lumapit sa mahiwagang balon. Maaaring sumabog muli ang mahiwagang balon anumang oras, Panginoon Satya. Pero dahil may pumipigil ngayon sa paggalit ng masamang enerhiya, ipagpaliban muna natin ang pagpunta. Tama siya, Panginoon. Gamitin na natin ang pagkakataong ito para salakayin ang angkan ni Ensam. Lipunin na natin sila. Panginoon, kayo po ang magpasya. Kami po ay pag-utusan nyo. Nakahanda kami sa digmaan. Laban sa angkan ni Ensam. Kayo po ang magpasya. Huwag na po natin ipagpaliban ang pagsalakay sa kanila. Patawad, Panginoon. Kayo po ang magpapasya. Moyen, Ano yun? sa tingin mo, anong lagay ng mahiwagang balon? Nasa alanganin, ang lagay ng balon sa ngayon, ang lakas ng espada ay unti-unting naglalaho. Ang pagkalpas ng enerhiya ay simula pa lang ng pagsabog. Gamitin mo ngayon ang kapangyarihan mo at alamin kung kailan sasabog ang balon. Ayon sa Biblia, ang mga espiritu na nasa balon na nagtataglay ng pinakamalakas na itim na kapangyarihan sa lahat. Pag sumabog ang balon, mapupuno ang buong kalawakan ng mga negatibong enerhiya at ang tatlong mundo ay magugunaw kahit na ang palasyong itim. Mauubos din ang mga immortal. Shujek, itanong sa 3 hiyasang oras ng pagsabog para mapagplanuhan natin lahat. Ang dapat nating unahin ay ang pagsupil sa pagkalat ng kasamaan. Maliban doon, wala na tayong iba pang gagawin kundi ang manatili rito. Kikilos lang ang hukbo. Kapag sinugod na tayo, nakasalalay ang pagsalakay sa matutuklasan ni Guru. Kailangan nating maghintay. Yon ang aking pasya. Moyen, anong balita? Sasabog ang balon sa 15 ng Hulyo. Pagtapat sa mismong oras ni Moksik. Sadya ang 3 hiyas ng Yensam ang may tiyak na prediksyon. Maaaring sa oras na ito, nagpaplanong pinuno bago sila kumilos. Anong sasapitin ng hukbo? Masama. Napakasama. Moyen, maaari ba akong... Pumunta sa gubat at alamin ang nangyayari? Yun ba ang gusto mong gawin? Ganoon na nga, Guro. Kung hindi natin malalaman ang nangyayari sa loob ng kagubatan, paano natin yun mahaharap? Isa pa, nakita ko ron si Chugod Luyan. Si Xiao Chen, kasama ni na Luyan at Ling. Nag-aalala ako. Baka pati si Xiao Chen, napahamak na rin doon. Satya, mag-isip ka muna. Ikaw ang pinuno ng palasyong itim. Hindi ka maaaring mapahamak. Mas malakas ang kapangyarihan mo kaysa sa akin. Pero kapag nasa harap ka ng mahiwagang balon, isang insenso lamang ang itatagal mo. Kung gusto mo, ako na lang ang pupunta. Ikaw na rin mismong nagsabi na mas malakas sa iyo ang aking kapangyarihan. Mas malakas ang tsansa kong makaligtas. Hindi ba mo yan? Pakinggan mo ko. Kapag pinayagan kita at napahamak ka, habang buhay akong makukonsensya. Bukod dyan, mananatili pa rin si Xiao Chen sa gitna ng gulo. Mahusay kang pinuno. Huwag mong unahin ang damdamin. Pero kailangan ko munang mapanatag bago ko gawin ng mas mabigat na tungkulin, ang pagkitil sa angka ni Yensam. Kumusta si Mogan? Wala pa ring malay.
Mahina. Malubha ang lagay niya. Morgan! Morgan! Magpakatatag ka. Pagbabayarin namin ni Hungry Ghost ang pinuno ng Yensam. Ang ulo ni Golden ang bibigay namin sa'yo. Utos ba yan ni Shacha? Kung saan namin yung gagawin. Kung papayag ka, isasama ka namin. Tula, ang ating mga ama ang dating mago na namatay sa kamay ng pinuno ng Yensam. Ngayong agaw buhay si Morgan, kahit maubos ang buong lahi ng Yensam, hindi mawawala ang galit ko! Pero pinagbawalan tayo sa mulaki ni Panginoong Shacha. Sinabihan niya tayo na maganda sa paikipaglaban. Maglalagay lang tayo ng bomba sa paligid ng kampo nila. Kapag kumilos sila, pasasabugin natin ng mga bomba para mawasak ang ginawang pananggalang. Kapag nangyari yun, mauubos ang buong hukbo nila. Kapag sumabog yun ang malapit sa mahiwagang balon, sigurado madadami tayong lahat. Kailangan mag-ingat tayo. Kapag nauna tayo makidigma, tiyak na panghihinaan sila ng loob at magmamakaawa sa atin. Matalo man tayo sa labanan, naaganti na tayo at hindi nagpalamang. Malaking tulong ang pagsang-ayon mo sa kinabukasan ng Palasyong Itim. Tula! Ang suot mo ngayong baluti ay mas pinaigting pa ng aking kapangyarihan. Dagdag pang taglay mong tapang. Mananatili kang ligtas sa gubat ng mahabang oras. Pero kapag nakita mong umilaw ang bato sa bisig mo, kailangan lisanin mo agad ang gubat. Dahil kung hindi, malalagay ka sa panganib. Papasukin ang katawan mo ng masamang enerhiya. Muyen, si Chugudlu yan. Paano niya nagagawa maglabas-masok sa kagubatan? Hindi ako sigurado. Maaaring may hawak siyang agimat o talisman. Tandaan mo, mas manganganib ang buhay mo kung malapit ka sa balon. Mag-iingat ka. Lumayo ka sa lungga ng kalungkutan. Maliwanag. Muyen, alam kong hindi sang-ayon sa pasya ko ang mga mandirigma, kaya bantayan mo sila. Ano man ang gawin nila, ipaalam mo agad sa akin. Masusunod. Sige na. Gawin mo ang iyong responsibilidad at bumalik ka na ligtas. Shouchen! Dito na. Sige. May pumasok sa loob ng kampo natin. Si Fierce Dragon, Tula at Hungry Ghost nagtanim ng bomba sa pagitan ng gubat at ng kampo natin. Maganda lahat! Pinuno, inulat sa amin ang 3 hiyas na pinasok ang kampo natin. Diyan na kayo! Kung ayaw niyo mapahamak! Kapag lumapit pa kayo, pasasabugin namin ng mga bomba. Bilang alagad, handa akong ibuwis ang sarili kong buhay. Pasabugin mo ng bomba at namamatay na tayong lahat! Kami ang sumalakay dahil hindi kami takot mamatay. Kapag pinasabog namin ang lahat ng bomba, ang buong hukbo ng mga alagad ni Yensam ay tuluyang papanaw. Ang buhay ng inyong angkan, kapalit ng buhay namin. Kayo ang talunan. Dapat niyong tandaan, malakas ang bomba ang tinanim namin. Kapag nagtangka kayo sumugod, magdudurog-durog ang katawan niyo sa tindi ng pagsabog. Kayo ang magpasya. Susundan ba natin sila? Pabayaan niyo sila. Pinuno! Pinuno! Bago nila pasabugin ang mga bomba, tiyak na lilipat sila ng lugar. Samantalahin natin ang pagkakataong yun para salakayin sila. Sige. Tayo naman ang susugod. Uunahin natin sa lakayin ng mga kampo ng Palasyong Itim. Saka natin isasara ang mahiwagang balon. Panahon na para burayin ang mga immortal! Opo! Ngayong nalaman na nila ang pagkilos natin, tiyak na maghahanda na silang sumalakay. Ito na ang hinihintay natin pagkakataon para ubusin ang mga alagad ng angkan ni Ensam. Shouchen! Chugudlu yan! Nasaan kayo?
Satya, humihina na ang lakas ng baluti. Lisanin mo na ang gubat ngayon din. Ayoko. Mukhang narito sila. Hahanapin ko muna. Satya! Satya! Kailangan ko silang makita. Satya! Satya! Huwag ka na lumayong! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Utang na loob! Satya! Jugudlo yan. Jugudlo yan! Makinig kayo! Tinipunan ni Goldlight ang kanyang hukbo at naghahanda ng sumalakay! Parating na sila! Balikan mo. Opo! Ngayong sasalaki na sila, ano na ang gagawin natin? Nangangahulugan yan na umpisa na ng digmaan. Kaya lang wala magutos sa atin na lumaban sa ngayon. Dahil wala rito si Satya, ikaw na lang ang magpasya. Makinig kayo. Maganda sa pakikipaglaban. Opo! Sandali! Hindi maaari yan. Walang susugod sa digmaan nang wala si Satya. Dahil wala siya, ang may pinakamataas na ranggo ang papalit sa kanya. Ang Yensam ang unang kumilos laban sa ating hukbo. Huwag kami ang sisihin mo. Umalis siyang tahimik ang kampo para ayusin ang ilang bagay sa palasyo. Alam niyo ba kung bakit ayaw niyang tayong pagmula ng gulo? Dahil mas dapat niyang unahin ang mahiwagang balon. Sino ka ba para magpasya? Ilabas mo ang pangmarka. Nasa akin ito, kaya sa akin kayo makinig. Opo! Guro, itinuring kang bayani ng palasyong itim ng matagumpay mo nagapi, ang Diablo ng buwan. Kaya lang, tapos na ang panahon mo. Kami na ngayon na magpapasya tungkol dito. Kung tutol ka, patayin mo kami lahat. O kaya naman, magbalot-balot ka na at bumalik sa palasyong itim. Mandirigma, humanda kayong lahat sa pakikipaglaban. Apo! Opo! Pinuno, papunta sa direksyon natin ng hukbo ng palasyong itim. Maghanda na tayo. Sa loob na 1 oras, darating na sila dito. Makinig kayo sa akin. Sa simula pa lang, magkalaban na ang mga mundo ng mabubuti at ng masasama at kinabuhis na maraming buhay. Mula nung mamatay si Luktaw, 20 taong kong hinintay ang pagkakataong ito para makarap silang muli at makasagupaan. Kapalit ng buhay ko ang kaligtasan ng lahat. Handa na ba kayo makidigma? Opo! Opo! Handa man dirigma? Handa! Isa lang ang ating layunin. Ang ubusin ng masasama sa mundo. Opo! Yeah! Bilisan nyo! Kailangan nasa harapan tayo! Wala tayong titirang buhay sa kalaban! Tayo! Oo! Sugod! Luyan, hindi mo ba ako kilala? Ako si Satya. Nasaan si Xiao Chen? Ha? Satya? Sino? Si Xiao Chen? Hindi ko siya nailigtas! Wala akong silbi! Nasaan si Xiao Chen? Sabihin mo! Layo mo sila! Diyan ka na lang! Hinahanap ko sila. Hindi ko sila sasaktan. Na paano sila? Sinaniban sina Xiao Chen. Ilabas mo sila ng gubat. Mas malakas sa akin at negatibo ang enerhiyang narito. Mahina na ang katawan nila. Baka lalo silang mapahamak. Hindi. Mamamatay sila. Bakit? Narito ako't buhay. Pero nanganganib sila. Wala akong silbi!
May talisman ka ba kaya hindi ka tinablan? Kung meron, sana nailigtas ko sila. Siguro walang kwenta ang buhay ko, kaya ako ang naiwan. Kung meron dapat mamatay, sana ako na lang. Luyan, may tanong ako. Anong nalalaman mo tungkol sa pagsabog ng balon? Gusto kong malaman ang katotohanan. Kung sasabihin mo ang totoo, baka makagawa ako ng paraan para iligtas sila. Alam na ni Gurong Sheka, nasasabog ang balon. Iniisip niya kung paano yun mapipigilan. Isasakripisyo niya ang buhay niya. Kaya nga lang, nanganib si Ina. Kaya, iniligtas siya ni Sheka. Tapos, kung kailan handa na kaming harapin ang tunay na problema, bigla sumabog ang balon. Nakakatakot! Samyong, simulan mo ang orasyon! Oh! Langit at lupa! Si Enzo Mandaan! Ina! Ang mahiwagang balon, sumabog na. Delikado rito. Ang lahat ng nilalang sa paligid ng lungga ay namatay na. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo para hindi na kumalat pa! Luyen, makinig ka. Napuno na ang buong gubat ng masasamang enerhiya. Ginamitan ko na ng orasyon ang paligid natin. Pero hindi yung magtatagal, Luyen. Kapag nawala ng bisa, ang orasyong pananggalang, ikaw ang mag-orasyon. Ako? Mula nung sumabog ang balon, nilibot ko na ang buong gubat. Para patibayin ang orasyong pananggalang. Kanina pa ako. Walang tubig. Walang pagkain. Walang tulog. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Malakas ka kaya ka nakaligtas. Luyan, mula ngayon, ituturing na kitang kaaway ng Palasyong Itim. Ilan lamang sa mga mortal ang itinuring naming tunay na kaaway. Kaya dapat lang na hindi ka sumuko agad at panghinaan ng loob. Kailangang iligtas mo ang mga kaibigan mo. Kapag dumating na ang araw na muling maghaharap, ang Yensam at mga immortal, saka tayo maglaban. Kahit na mapanatili ko ang pananggalang, baka hindi na sila magtagal. Nakalamat na naman! Sige na, hawak mo ang kaligtasan ng lahat. Bahala na ako rito. Langit at lupa! Si Yensam Mandaan! Diyos ng hangin! Pananggalang! Pinatay mo si Ama. Hindi kita dapat tulungan. Huminahon ka! Masama ka talaga! Hindi mo dapat mahalin si Ling. Hindi maaari.